Ayos pala eh. Sa breeder type na double cage, nakapagpaamo ng ibon si Master Chef Perhel. 3 agad ang naging batcher sa kanya. Ganyan siya kalupit, mga lods. Matikas na rumonda, nakita ko kanina. Dumadapo pa sa'yo, bro. Mabait nga ito, Hindi, gutom lang yan. Hindi gutom. Sok. Ibon to. Usapang kalapati muna tayo, mga lodi, dahil sa inihahanda na ni Master Chef Perhel yung mga panlaban niya na pang norte. Sa kakalipas lang kasi na South Derby race nitong 2024, nakapagpauwi siya ng Samar sa Calbayog ata yun o sa Katarman. Pero nung ikinarga na ng MacArthur Leyte, ayun, sumama na kay MacArthur. Talagang laban kung laban dahil nung nakaraang taon din nakapagpauwi siya ng bandang Samar din. Pero nilaban niya ulit yun. Kalain nyo nawala, bandang Bicol lang. Eto naman, nakapagpauwi siya, tawid dagat ulit. MacArthur niya naman. Welcome back mga lodi at mga tropa dito sa ating channel. Ibon naman ang ating eco-content ngayon. Wala kasing sawa sa kakagulong yung mga tropa natin, pero tira pa rin ang tira. Fast forward na agad tayo. Dahil sa eto na, nakapagpatayo na ng napakagandang loft kahit na simple lang si Chef Perhel. Ang nakakainis lang dito, nasa likod bahay ko lang talaga. Talagang iniinggit ako. Bumalik na daw ako sa pag-aalaga ng ibon. Automatic pala. Tapos, pwede pa ako. Sa iba ako. Ito ang malupit dito. Salamin. Parang aquarium. Ayos. Dito, salamin din. Trapdoor. Kung napansin niyo mga lodi ay kokonti lang ang ventilasyon niya. Yung pintuan lang at dun sa may bandang aviary niya. Pangdiinan yun. Yung kulob kasi, maganda yan pampabalik ng kondisyon ng ibon mula sa malayong liparan. DJ po. DJ, akala ko ano ka? DJ po, kapatid ko po yung Ethan. DJ pala. Pambira. Nathan ako na Nathan. Kaya mo na yun. Hello Ano po. pangalan ng channel mo? Subscribe niyo po, DJ Love TV. DJ? Love TV po. Ayos Ilan na subscriber mo? Wala pa po eh. 3 subscriber pa lang po. Kilala ko na yun. Papa mo. Kapatid mo. Tsaka. Ano, pati ako mag-subscribe na din. Siya nga pala ay si DJ Pastoral na anak ni Chef Perhel. Nakakatuwa dahil may nagmana na agad sa kanya. Kasi yung dalawa naman po nawala. Yung pag sumabay po sa marami, tapos na ano po, pumunta po dun sa may pagano. Ipanawagan na lang natin yun. Baka isoli pa. Talagang ganun ang buhay ng pansir. Minsan nawawalan tayo. Sabi naman po ni Papa mo, kaya niya pa daw naman magpadami ng kalabahan. Kayang-kaya niya talaga. Mahusay ang papa mo. Anak nga pala siya ni Chef Perhel, yung mentor natin dati. Kaya lang, nandun ang loft nila. Yun. Dito, gusto niya mas malapit sa bahay ko. Pinipilit kasi kung inganyohin na magkalapate, walang laman yung loft natin. Ayun, no? Dito, ngayon, amoy sunog na sinaing pa. Kung sakali nga pala na makabalik tayo sa pag-iibon, ganito ang gusto ko. Yung sa akin naman, may jealousy, isasara ko lang yun. Pero marami pa rin pwede talagang pumasok yung hangin at yung ulan. Pagka na kasi malayuan, kailangan makarecover agad yung mga ibon natin. Kailangan nilang makulob. Ilang beses mo ba pakainin to sa isang araw? Sa umaga po, 2. Para gutom sila sa hapon, mabilis pumasok. Isa sa umaga, isa sa... Hindi po, 2 po sa umaga. 2 takal ng pagkain. Tapos sa hapon naman po, ginugutom yan. Ayun pala, kaya hirap. Busog. Ayun, alam ko na ang mali. Kasi sa umaga,
Batay din sa maikling karanasan ko, mahina kumain ng ibon. Isang kutsara lang talaga. Hindi naman yung napakalaking kutsara, yung maliit lang, yung normal lang na tablespoon. Yun lang. Kung 6 sila, tagi-tag-isa lang. Nga. Oh. Tapos sa hapon, doon ka na magdagdag kahit na tagi-isa't kalahati. Kasi pagka na na-overfed, ganyan sila. Ang ideal lang talaga sa mga racing pigeons, yung isang kutsara lang ng patuka kada meal nila. 2 kutsara lang yun sa maghapon. Sipol ka. Tama, wala silang reaction. Dapat isang sipol lang. Kumaano na. Kailangan talaga ng disiplina sa pagpapatuka. Katulad nga nung paulit-ulit na sinasabi ko sa mga vlog ko, panoorin nyo na lang sa mga nakaraan kong video. Kailangan ng disiplina. Hanggat maaari, isang kutsara lang kada isang ibon. Huwag ninyo silang i-overfed kasi kapag ka na busog yung mga yan, tatambay yan. Pero kapag ka na saktuhan lang yung nakain nila, lalo na't kung binibigyan ninyo ng probiotics yan, isang sipol nyo lang dyan, bababa agad yan. Part of their training na din yun. Makakatulong din sa inyo yun sa panahon na ng derby kapag ka na kailangan yung makuha agad sila at makuha yung sticker sa kanilang mga paa sa trapping. Mapapakinabangan nyo yung ganung sistema. Tulad nito, ayaw pa magsipasok, nandito pa tumatambay sa loft ko. Dito pa ata nila gusto pumasok, samantalang ayun yung loft nila. Ayun si Nathan, no? Eto pa, isang tekniko sa tanghali naman, pag magpapa-low fly ka para pumasok agad, pagkatapos nilang kumain sa umaga, tanggalan ng tubig para sa tanghali, mabilis papasukin. Kung newbie pa lang kayo, katulad ko noon, at gusto ninyo makapagpa-complete clacking o kaya makapagpauwi sa malayong distansya, disiplinahin ninyo yung ibon ninyo. Yung mga sinasabi ko, bata yun sa maikling karanasan ko na napagana ko. May mga achievements din ako kahit na naging newbie pa lang tayo noon. Pero sa katagalan, malalaman nyo din yan. Maging observant lang kayo sa behavior ng mga alaga nating kalapate. Kaya balik ulit tayo sa pagbibigay ng tips sa mga ibon. Ang gagamitin naman natin sistema ay yung kay Chef Beryl. Dahil sa tawid bakod lang ako, mai-interview ko siya. Malapit na naman ang training nito. Kung daw nagkakamali, June or July. At dito ko natatapusin ang bidyong ito, mga Lods. Maraming salamat pala sa tumatangkilik pa rin ang channel natin kahit na matagal tayong hindi nakakapag-vlog ng tungkol sa mga kalapati. Salamat sa inyo, mga Lods. Bye!